Kung nag-open ka magplano ng savings account or ng BDO bank account at gusto mong malaman yung pinakabagay sa'yo, bagay na bagay ang video na to para sa'yo. Pag-usapan natin yung iba't ibang BDO savings account. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kadalasan kapag pupunta tayo sa branch ng BDO, mag-open tayo ng account, may mga isasuggest sa atin katulad ng ATM savings kasi ito yung pang starter o di naman kaya yung mga passbook o depende na rin sa kailangan natin. Pero baka mamaya ma-miss mo yung mga chance na meron pa palang mas bagay sa'yo, hindi mo lang alam kasi nga dumiretso ka na agad sa BDO branch. In this video, very quick, isa-isahin natin yung mga accounts, yung overview, yung kagandahan nito, kung kanino ba ito bagay, also yung mga fees, initial deposit, maintaining balance, at ano nga ba yung mga requirements or paano mag-open ng account. Sa BDO savings account, hinatin natin to sa dalawa, yung mga pang-beginners at yung mga specialist. Ibig sabihin, may mga special purpose yung mga account na yon, depende na rin sa case mo. Halimbawa, OFW, mas bagay sa'yo yung kabayan. Baka mamaya isuggest sa'yo yung ATM or passbook, yun pala na mismo yung perks at benefits ng kabayan savings account. Also, may iba pa silang account katulad ng junior savings for students, pero kung hindi ka naman minor, baka pwede sa'yo yung basic account or yung ATM savings account. Dahil dyan, umpisahan na natin yung iba't ibang accounts ng BDO. Start tayo sa basic account kung saan wala itong initial deposit at maintaining balance. Katulad ng sabi natin kanina, baka mamaya dumiretso ka sa branch ng BDO at pina-open sa'yo ay yung regular na in-open, which is yung regular savings account. Yun nga lang, may maintaining balance yun na 2,000 pesos. Paano kung mas gusto mo pala is yung account na hindi mo kailangan isipin yung maintaining at walang magiging penalty just in case na ma-miss mo nga yung mga requirements ng maintaining balance. Para makapag-open ito, madali lang, hindi mo na nga kailangan pumunta sa branch. Gamit lang yung BDO app, lalo kung meron kang Philippine passport, mas mabilis yung approval. Pero kung walang Philippine passport, pwede naman yung ibang IDs. Pwede itong ma-open via BDO Pay app at magkaka-access ka sa mga BDO ATM machine or cash deposit gamit yung BDO Pay card. Linawin natin para kanino nga ba to? Para sa mga first-timers, students, o yung may mga kinikita pero hindi regular, kumbaga gusto ng BDO savings account, pwedeng-pwede itong BDO basic account. Para to sa mga tao na gusto ay yung simple digital account, ibig sabihin pwedeng i-open online, walang maintaining balance, wala ring initial deposit, at makakapag-open ka na ng bank account. Ang kailangan lang malaman dito ay may limited itong features kasi nga hindi ito savings account at may maximum limit na 100,000 pesos. So kung tingin mo yung pera mo is hindi na malalagpas sa 100k, bagay na bagay sa itong basic account. Pero kung concern mo yan, pwede ka nang mag-jump papunta sa regular ATM account o yung ATM savings. Pero pag-usapan natin very quick yung maximum limit which is 100,000 pesos nga. At daily may mga limit din ito katulad ng pagpapadala ng pera, yung pag-cash in at marami pang iba. Kung concern mo yung limit ng account, pwede ka nang mag-proceed sa mga savings account ng BDO. Nga pala, yung basic account ay hindi PDIC insured. Instead, ang mga PDIC insured lang is itong mga ATM, passbook, optimum, savings, at marami pang iba. So kung concern mo yun, pwede na mag-proceed sa mga next accounts na pang beginners. Yung ATM savings account kung saan may libre na rin itong debit card. Napaka-convenient kasi pwede itong magamit pang shop online, pangbayad sa mga fast food, restaurant, sa malls. At pwede rin mag-account, napakadali lang, valid ID, pwede nang mag-open ng account. Pwedeng ma-access yung funds sa mga branches ng BDO or kahit sa ATMs ng BDO, kahit sa ibang bangko na ATM na machine, pwede. Meron ito maintaining balance na 2,000 pesos at pwedeng magamit for shopping, mapa-online man yan or sa physical store. Katulad ng sabi natin kanina, mayroon tong maintaining balance na 2,000 pesos at initial deposit na 2,000 pesos din. Pwedeng mag-earn ng interest pero maliit ito kapag umabot na ng 5,000 pesos yung balanse mo, pwede nang mag-earn ng interest. Ang isa sa mga dapat isipin dito is yung sa maintaining balance nga, magkakaroon ng charge na 300 pesos kung dalawang magkasunod na buwan ay hindi pasok sa monthly average balance na 2,000 pesos. Ang kagandahan ng regular savings account na may free ATM is pwede magamit yung ATM card globally at napaka-convenient for everyday use. Mapa-withdraw, mapa-payment, mapa-receive ng money, or kahit sa sahod, halimbawa magkatrabaho na tayo, may i-open account na payroll account. Kadalasan, regular ATM savings account yun,
Pero kapag payroll, minsan na-waive na yung maintaining balance. Pero kung regular use lang, susundin pa rin natin yung initial deposit at maintaining balance na 2,000 pesos. Isa pa sa mga pang-beginner ay yung passbook savings. Yun nga lang, ito ay strictly para sa mga gustong makapag-ipon na din. Also, mamonitor yung balanse o yung laman ng account nila nang kasama yung booklet. Sa ATM kasi walang booklet, pero for this passbook, meron siya. Bagay rin to sa mga traditional bank account holders kasi may iba na gusto may booklet or passbook nga aside sa ATM. Pwede ring mag-earn ng interest at kung may kasamang ATM card yung passbook mo, pwedeng ma-access sa branches or sa mga ATMs. Ang initial deposit ito ay 5,000 pesos. Pero baka mamaya malito kayo dahil yung minimum monthly balance nito, yung average, is dapat hindi bababa ng 10,000 pesos. Kadalasan kasi, katulad ng sa regular savings account, 2,000 yung initial, 2,000 din yung maintaining. Pero for this case, iba yung initial, iba yung maintaining balance. Mas mataas yung nire-require nito, so possible hindi ito bagay sa mga estudyante. Pero just in case na may mga funds kayong pumapasok, halimbawa allowance o nag-iipon kayo, bagay na bagay ito kasi nga, pag may passbook, kadalasan ang tinitrain sa atin ay yung pag-iipon talaga. Lalo kung may pinaglalaanan tayo for travel or for emergency funds. Kung sakaling passbook lang ang meron kayo, hindi kayo nabigyan ng ATM card, ma-force ito yung discipline sa pag-withdraw kasi nga kailangan i-withdraw sa branch mismo. Kailangan banking hours at hindi pwede yung weekends lang or holidays. At isa sa mga hindi kagandahan dito is hindi siya ganun ka-convenient pagdating sa pag-fund transfer or for daily use. Ang pinaka-goal talaga nito is ma-force yung account holder na mag-ipon kasi nga hindi na ganun kadali makapag-withdraw or makapag-shop gamit yung bank account na may ATM card. Next na pag-usapan natin ay yung isa sa mga special accounts katulad ng Kabayan Savings Account designed for OFWs o yung may mga nare-receive na remittances abroad. Ang kagandahan ng Kabayan Savings Account is mas madali yung pag-avail ng loans at investment na rin sa BDO. Linawin natin na baka mamaya may kakilala kayong Kabayan Savings Account sila at sinabi nila na may libreng insurance, pero na-discontinue na kasi yon starting December 2025. So wala nang free life insurance or accident insurance sa Kabayan Savings Account. Pero ang kagandahan niyan, maraming benefits ito. International ATM card, makaka-receive ng text kapag pumasok na yung remittance, pwedeng ma-access agad yung cash or ma-withdraw. At isa nga is yung mga promos and events. Ito yung ilan sa mga halimbawa. So kung gusto nyo makita yung updated na promos or perks for this Kabayan Savings Account, i-check nyo lang yung mismong website ng BDO. Pero ito nga yung mga sample, katulad ng pag-travel, yung pagpapadala, kahit sa mga malls, meron silang mga discounts or promotions. Ang kailangan tandaan dito ay may initial deposit na napakababa, which is 100 pesos, at ang maintaining balance naman ay 0 na. Pero kailangan may at least one remittance doon sa account, ibig sabihin na nakaka-receive to ng remittance. Mas maganda kung regularly, pero kung hindi naman at least once a year para mas safe na din, or pwedeng at least 2 years. Pero mas magandang practice na per year, merong natatanggap na remittance para nga naman hindi tayo magulat na biglang mako-convert yung account to regular savings account, which is magkakaroon na ng maintaining balance na 2,000 pesos. At kapag naging regular savings account na to, hindi na siya magiging Kabayan Savings Account at hindi na siya magiging eligible para sa mga promos ng Kabayan ATM card. Meron na palang iba't ibang klase ng Kabayan Savings Account, pang mga seaman at iba pa, which is pwede natin pag-usapan sa hiwalay na videos, which is nakafocus lang sa Kabayan Savings Account or Savings Account for OFWs. Ang next sa pag-uusapan ay yung Junior Savings Account kung saan ito ay para sa mga 12 years old and below. 100 pesos lang for initial deposit. At ang maganda dyan, dahil online ito, pwedeng makapag-send ng allowance doon sa anak or sa batang may-ari nitong account na to. Pwede ring ma-access or ma-monitor yung activity nung pag-withdraw or yung expenses or paggamit basically ng account gamit yung BDO Pay app. Ang initial deposit 100, ganun din yung maintaining balance. At itong savings account na to is available for kids na 0 to 12 years old. Pwedeng available via passbook or ATM card. Pwede itong i-open via branch. Kailangan ng valid ID ng student or ng bata at ng guardian na din. Para saan tong account na to? Para nga naman maturuan yung bata for financial literacy or pwede rin naman yung makapag-ipon sila, makita yung transaction
o yung paglago ng pera doon sa passbook. Parent-controlled or namamonitor ng parent at hindi ito designed for adult use or for regular transaction. So again, 100 pesos yung initial deposit at yung maintaining balance is 100 pesos din. Next naman ay yung optimum savings account. Hindi ito pang beginner. Instead, ito yung mga tao na gusto nang mag-ipon para sa bahay, pangpundar sa kotse, or basically for adulting na talaga. Kung saan, yung pag-withdraw nito ay limited lang, 3 times per month or else magkakaroon ng charges. Pero kumpara sa ibang savings account, meron itong tinatawag na tiered interest kung saan mas malaki yung iniipon mo o yung nasa account mo, mas malaki din yung ino-offer na interest. Available din ito for corporate account or halimbawa, negosyo yung hawak mo, business at nakapangalan doon yung account, pwedeng-pwede itong optimum savings account. Madali rin ma-access yung transaction maging yung balanse ng account. Mataas ang hinihingi nitong initial deposit at maintaining balance. Para sa personal account, 30,000 pesos. Para sa business account, 50,000 pesos. At ito yung published na interest rate as of now, pero pwede nyo i-double check sa website nila kung ano man yung updated na interest na ino-offer nila. So para kanino to? Katulad ng sabi natin, hindi para sa mga estudyante, beginners. Instead, ito na yung parang pinaka-nag-iipon talaga. Malakihan na yung pera sa bank account kung saan nilulook forward nila na habang nasa BDO nga naman yung pera is nag-earn na rin ng interest kumpara nga naman sa ibang savings account. Although hindi ito kasing laki ng interest ng mga time deposit account, pero ang goal dito is nasa BDO nga, kung trusted, especially yung BDO, at pwede ma-withdraw anytime, yun nga lang, up to 3 times per month. Next na pag-usapan natin is yung Prime Savers para ito sa mga senior na or 60 years old and above. Ang maintaining balance nito ay nasa 2,000 pesos, ganun na rin ang initial deposit at sinasabi na pagdating sa foreign exchange, just in case na magpapapalit ng pera to other currency, may special rates na ina-offer at ang pinakamaganda is parang VIP ka na dito kapag ito yung account mo. Dahil meron silang tinatawag na priority handling kapag visit kayo sa branch mismo. Katulad ng sabi natin kanina, 2,000 yung maintaining at initial, yung balance naman para mag-earn ng interest ay nasa 5,000 pesos. Available ito sa ATM or passbook, depende sa choice ninyo. And again, 60 years old and above lang yung pwede makakuha ng mga accounts na to. Designed for senior citizens. So yung mga napag-usapan nating bank account is depende nga naman sa inyo. Kung beginner or ayaw nyo ng kapital mismo, basic ATM ang bagay sa inyo. Kung students din kayo or beginner pero hindi nyo naman concern yung maintaining balance at ayaw nyo nang may limit ng 100,000 pesos, bagay sa inyo yung regular ATM savings account na 2,000 pesos. For payroll, for employees, ATM savings account din. For OFW or nakaka-receive ng remittances abroad, kabayan savings account. For long-term savings, pwede ang passbook or optimum. Or for senior citizen, mas maganda yung Prime Savers. Para na rin sa mga perks katulad ng special foreign exchange rates at yung pag-visit sa branch is pang VIP na din. At yun yung mga bank accounts sa BDO. May mga requirements ito na ID. Kung ang gamit niyo is yung passport, yung mid-ID, national ID, pwedeng yun na kahit isa lang. Pero kung iba namang ID katulad ng PhilHealth, Postal ID, dalawang government-issued ID yung pinakakailangan. Kung estudyante, minor yung mag-open ng account, kailangan din ng valid ID ng estudyante mismo. I-prepare din ng initial deposit kung nag-require yung bank account na yon at mag-fill out din kayo ng mga form. Possible na during account opening, mapa-online man yan or branch, maitatanong sa inyo katulad ng purpose of opening account, kung pang savings ba to, for investment, at ano rin yung source of income kung applicable man sa inyo. Again, meron dalawang paraan via online BDO Pay app or via website or pwede rin naman sa branch mismo ng BDO. I-ready lang yung valid ID at yung initial deposit. And that's it. Tandaan na sa pag-open ng bank account, dapat ito yung pinakabagay sa'yo, depende na rin sa pangailangan mo at yung preference mo. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.